dumako naman ho tayo dito mga bossing kay Harry Roque. No? Saglit lang ha. Hahagilapin ko yung kay Harry Roque. Yung kay Harry Roque po, mga bossing, may sinasabi si Harry Roque na kumbaga daw ho, mga kababayan, um, si Chis Escudero at si Sara Duterte ang maglalaban daw po. No? Si Chis Escudero at si Sara Duterte daw ho ang maglalaban sa 2028 election para sa pagka-presidente. Ngayon, sinasabi ni Harry Roque, si Chis Escudero ang pambato ng gobyerno ni Marcos. No, kung kami nga hindi naniniwala eh. Alam niyo kung bakit sinasabi ni Harry Roque to? Kasi napapansin niya, nakikita niya, mukhang mabubukayo na si Chis Escudero. Di ba? Mukhang mahuhuli na. Kaya, ang gagawin niya, tingnan nyo, ayan mga alagad ni Marcos, tingnan mo, yung mga kaalyado ni Marcos, unti-unti nang nabubuko. Tapos, di ba, meron pa silang ginawa, yung, ewan ko, citizen watchdog daw, ng budget. Tapos, pagmumukay nila, yun yung nakakakita kay Chis Escudero. Di si Chis na nga nagsabi ang nagbubuko, 'di ba, sa house? Sabi ho ni Roque, mga kababayan, di na nga dapat natin pinapansin to dahil wala naman daw pong ibig sabihin to si Roque. At isinisingit at pilit na lang pong isinusupalpal ang kanyang muka sa politika ng Pilipinas. Sabi ho yun ni DOJ Secretary Boying Remulla. Senate President Chis Escudero and VP Sara in 2028. Former presidential spokesperson and known Duterte ally, Attorney Harry Roque, thinks the supposed Dilawan Marcos. Maniwala ka dyan. Kay Roque, naparinggan na nga ng ating Pangulo si Chis Naparinggan na nga ng Pangulo si Chis mga kababayan. Halatang medyo, alam mo yun, halata ko yun, yung inis ni Pangulo, yung sarcastic na pagkakasabi ni Pangulo kay Chis Escudero. Gusto niyo yatang maging Supreme Court Sarkastiko ho yun, mga kababayan. No? Ang gustong ipamukha ni Roque, ayan, tingnan mo, mga alay yan ng mga Marcos. No? Yung mga korupsyon o yung mga kung ano-ano man na mga ginagawa niya mga yan. Relate yan kay First Lady Lisa Marcos. Yan ho ang hilig, mga kababayan, nila Harry Roque. No, kaya ang hirap pong pagpaniwalaan itong mga ito. Sabi, former presidential spokesperson and known Duterte ally, Harry Roque thinks the supposed Dilawan Marcos alliance may pick Senate President Francis Chis Escudero as their possible common candidate. Malabo yan. Malabo yan. Nagsisigawan na nga ho yung mga kakamping, nagsisigawan na nga po yung mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos at supporter ng gobyerno na gustong pagbitawin si Chis Escudero dahil dito sa mga insertion na nakikita Di ba? Who will face potential presidential vice president Sara Duterte in the 2028 election? Roque claims Escudero be the best choice and has ruled out former vice president and now Naga City Mayor Leni Robredo, Senate si Leni wala na, hindi natatakbo yan sa pagka-presidente. Gusto niyang tapusin yung kanyang termino sa pagka-mayor ho, mga kababayan, ng Naga. Di ba? Yun na din po ang sinabi ni Attorney Leni Robredo. This comes, ang naniniwala ho ako, bago ko ituloy, naniniwala ho ako mga bossing, si Sara Duterte, kung makalusot ho kung makalusot at hindi makulong mga bossing, Sara Duterte versus Risa Ontiveros, or Sara Duterte, pero yun muna no? Yun muna, tapos katambal ni Risa Ontiveros kung sakali, si First Lady Lisa Araneta Marcos. Timbog ho itong mga ito. This come after Duterte again dominated the WR numero, Diyos ko po, yung 31% daw. Yung 31% daw ho, mga kababayan, na tiwala na gusto si Vice Presidente. Ganun ba kabobo ang mamamayang Pilipino, Roque? Para sabihin mo yan? Di ba? Ang mamamayang Pilipino ba mas gusto kong iboto
yung taong hindi makapagpaliwanag, yung taong madaming, madaming kinakaharap at hindi maipaliwanag. Yun ang gusto ko iboto kasi mas malaki ang tiwala ko. Ganun ba ang Pilipino? Hindi ho, mga bossing. 'Di ba? Hindi. Hindi gano'n ang mamamayang Pilipino. Ang mamamayang Pilipino, mga kababayan, kumikilatis ho iyan. Kumikilatis ho iyan kung sino yung kanilang iboboto. No? Hindi na ho kagaya dati. Basta-basta lang, teka-teka. Ngayon po, inaalam po lahat. Oh, kung magpapatuloy ang trend, walang kaduda-duda pagdating ng 2028, Sara Duterte and magiging Sara Duterte ang magiging presidente. Sino ang pwedeng maging common candidate ng Dilawan at mga Marcoses? Ang nakikita kong ipanlalaban nila si Chis Escudero. Huwag mo kaming linlangin, no? Dahil ang nakikita namin sa Galawan, Kilusan at mga hakbang ni Chis Escudero, maka-Duterte yan. Di ba? Kaya nga tingnan mo, kung ito ipanlalaban ng Marcos administration o ng mga kakamping, si Chis Escudero, malamang tinuluyan yung yung impeachment dahil ang susundin lang niya yung konstitusyon ng Pilipinas na nagsasaad o nagsasabi na kailangan agad-agad shall forthwith into trial. Susundin niya lang yun. 'Di ba? Tapos ho ang usapan, mga bossing. Ganong kabilis lang ho yun, mga kababayan. Pero hindi eh. 'Di ba? Mas nanaig pa din ho yung ibig sabihin nila doon sa konstitusyon ng Pilipinas. Na ang dali-daling sundin na ang sinasabi lang, agad-agad gawin yung trial sa impeachment. 'Di ba? Tsaka yung survey na yan, walang naniniwala dyan, Roque. Kayo-kayo lang ang gawa-gawa niyan. Hindi mangmang ang Pilipino. Hindi ang Pilipino, si Sara Duterte. Mas may tiwala ako dito. Alam mo kung bakit? O bakit? Kasi nga hindi sumasagot. Kasi nga may mga hindi maipaliwanag kaya mas tiwala ako sa kanya. Hindi ho ganun ang Pilipino. Ang Pilipino po nag-iisip. Nag-iisip, no? Lalo na po ngayon, ang ating bayan bagsak na bagsak at kailangan ng magagaling na mga magiging leader ng ating bansa. Kaya po mabusisi na ang Pilipino ngayon. Kaya eto mga bossing, nakikita ni Roque na si Chis Escudero unti-unting lumalagapak, unti-unting nabubuko, lalo na doon sa mga insertion. Kaya ang gagawin niya, iahanay niya, no? Iahanay niya kay Pangulong Bongbong Marcos sa linya ni Pangulong Bongbong Marcos upang sa ganun magmuka na may ginagawang mga hocus-pocus si Pangulong Bongbong Marcos at ang gobyerno. Para umano sa kanilang naratibo na tingnan nyo mga magnanakaw, itong mga nasa gobyerno. Pero ang katotohanan mga bossing, sino po ang totoong magnanakaw at sino po ang totoong hindi maipaliwanag yung kanilang sitwasyon. Sino? Sige nga, Aber, kayo dyan sa comment section. Ulitin ko nakikita ko yung mga komento ninyo dyan. Ayoko lang banggitin kasi ayokong maging bias sa inyo. Ha? Mamayang gabi, saka ko kayo i-shoutout lahat. Di ba? Kayo i-comment nyo na lang dyan pero hindi ko nababasahin kung sino yung iniisip natin na magnanakaw talaga sa pondo ng bayan at sino yung mga hindi nagpapaliwanag. Di ba? Galing ho sa mga pera natin yan. Galing po sa mga sinasahod nyo yan. Kumakaltas para sa tax. Galing po sa mga binibili nyo yan na merong idinagdag sa mga produkto para maging tax. Yun mga bossing. Kaya yung kay Roque huwag nyo na hong pagpapapansinin si Roque, mga kababayan. Dahil yung tao na yan, Barbie naman yan. Same lang yan ni Baste Duterte, mga bossing.